Parang Oh. Sino kami? Hulaan ko kung sino kami. Ito nga pala, Bruce Lee. Tapos si Balak. Kita niyo Uy. ba? Nag-effort kami, oh. Hala, May ayan na nga. multo. May multo. Mukha ko yan, oh. Hindi ako nag-mask. Oo. Parang hindi halata. Take 2 talks. Ayun, so yun. Happy Halloween. Wow, This nga happy pala. Halloween ulit. Yes. Second year na natin ang Take Two Talks na nag-Halloween. And ayun, pinaghandaan ulit namin. Oo. Dapat mataas yung views ko. May pagbabanta, lagot ka, makikita mo to sa Nagiging balak ako pag nagtatransform. Hindi ka nagtatransform as yung parang ay, lumalaki. Oo. Nagiging balak. This Halloween, kasi last Halloween, di ba, ang pinag-usapan lang natin, parang random lang naman na, horror classics Classic, pala. oo. Yung, ano ba yun, The Shining. The Shining, The Faculty, Scream. Ayun, yung mga lumang American horror movies. Parang default, ang pangit na. Sorry po. Kahit Asian kami. Oo nga eh. Kaya pag sinasabi nila international movie, parang challenge na international movie, girl, hindi na yung challenge sa akin. Yung mga ganon, challenge na ganon. Tignan mo Asian kami ngayon. Oh, di ba? Oh. Sorry na, ito na yung pambawi namin. Tapos, so, pambawi ulit ay Thai horror movies. galing sa Thailand. Hindi pa dinerechong Pilipinas. Medyo may pa. Kapit bahay. Oo. Ayun. Tapos Japanese yun. So, at least kalat na Asian representation. Representation naman tayo ng Pilipino eh. So, okay na yun. So, kasi naisip natin to, or ako yung nagsabi sa'yo. Oo. Ako nagsabi sa'yo na Thai movies naman yung horror movies. Kasi naalala ko, sobrang sikat ng mga Thai horror movies noon, ng mga elementary times natin. Elementary to high school. Parang, yung mga pag-uusapan namin ngayon, never ko siya lang napanood. Like, straight up na pinanood. Puro kwento lang. Pinapakwento ko na agad sa mga kaibigan ko, mga ganun. Kasi ayokong panoorin talaga, natatakot ako. So, yung mga movies na yon ay, alam ko na yung mga twists, parang ganun. So, pero, iba pa rin siguro kung pinanood na talaga. Ako naman baliktad. Lagi namin pinapanood yung movies na to nung bata ako. Mahilig kasi nga, di ba, like sinabi ko before, yung parang bonding namin is nanonood ng movies. Tapos, etong mga movies na to, kasama siya sa pinapaulit-ulit namin. Hindi ko din alam kung anong trip nila. Pero may isang movie dito na lagi ko siya napapanood kasi yung pinsan kong bata na binabantayan ko. Favorite niya yon. Pero ang ending, ako lang yung natatakot kasi naglalaro lang siya. So, ayun, mamaya. Ano pala niya, yung favorite pastime pala niya is to traumatize you. Mga ganun. Naloko kaya, ganun yung mga bata eh. Manloloko yung mga ganun eh. So, sisimulan na ba natin? Oh, wait lang. May sasabihin pala ako sa'yo. Before we go into the Thai horror movies, may sabihin ako sa'yo na feeling ko, horror siya medyo na I think you will like. Kasi it stars Dylan O'Brien. Bago ba to? Oo. Ito yung bago. Napanood mo na? Napanood mo na? Hindi pa. Nakikita ko lang. Ang ganda Anong niya. title? Caddo Lake. Ayun. Maganda yun. Nasa HBO siya. And then, parang hindi siya masyadong napapromote daw. Pero nakita ko naman sa Letterboxd, marami rin naman nanonood. Nasa top, siya? Yung top films popular of this week. Oo. Nandun naman siya, pero wala daw, actually, nakita ko lang siya is dun sa isa kong pinapanood na YouTuber na nagre-review. Tapos, parang yun yung first ko talaga and yun yung last. Parang never ko siya nakita in any ads talaga. Tapos, ang galing ni Dylan O'Brien dun. Parang na-remind ulit ako na parang, magaling talaga siya artista na parang underrated niya pala talaga, no? So, okay. Magpapanood yeah. Medyo horror, medyo mystery.
And kung alam niyo yung Dark ng Ayun yung TV nakikita show kong na Dark, reviews actually. mas magugustuhan niyo siya dahil may elements ng Dark na nandun din. If you know, you know, I guess. Pero hindi mo pa napapanood yung Hindi Dark, pa. diba? Sige, okay. Okay, mas maganda yun siguro. Okay. Kasi hindi Baka mo mas alam ma-appreciate ko yun. yun. Mas ma-appreciate mo. And, ayun. So, it's about pala, kung gusto nyo, hindi, huwag na i-search nyo lang. Ayun. May sabihin pa ba akong isa? Meron pa isa. Nakalimutan ko na. That was sinulat ko. Pinrint mo din dapat. Oo nga, i-print ko. Yung notes ko ngayon ay printed. Yes. Wow. Sobrang Pero effort, kulang-kulang diba? pa rin. Ngayon. So, may Baka sasabihin ka maalala bang mo siya gusto? mamaya. May gusto ko ba sabihin? Wala naman. Baka maalala mo habang nag-ano tayo. Patalon-talon, I-interrupt no? mo. Actually, yung siguro like 3 movies sa pag-uusapan natin, ano siya, may same director. Nakita mo ba yun? Oo. Tatlo ba? Tatlo? Wait lang. Linista ko yun eh. 3, Okay, 3 nga. 3. Ano gusto mong unang pag-usapan? Saan ka? I guess yung pinakauna na lang in sige. year is yung 2004 ba? 2004 Shutter. Yun yung pinakauna dito eh. It's directed by yun nga, Park Bom-bom, tsaka Banjong Pisantanakon. Ang hirap naman Ang hirap basahin ng pangalan ng mga tayo. Uy, alam mo ba yung Bangkok, yung city ng Bangkok, hindi yun yung name niya talaga. Ano lang siya, shortened word lang siya. Girl, yun yung parang world record, mahabang city name. Eto, kaka-search ko lang eh. Gusto, Sige. wala mo kung kailan mag-stop ah. Krungtep, Mahanakon, Amon, Ratanakosin, Mahintara, Ayutaya, Mahadilok, Pop, Naparat, Ratchatani, Burirom, Udum, Ratchaniwet, Mahasatan, Amon, Piman, Awatan, Satit, Sakatatiya, Witsanukam, Prasit. Ano ko na naisip na baka stop na siya. Tuloy-tuloy, no? May lang diretso yun? Hindi, may mga Akala words naman. ako diretso, grabe yun. Alam mo yung sa Europe, yung Gogokok, yung isang city name na dire-diretso lang, tapos yung last nun yung Gogugok. Sa Wales yun, sa Wales. Dito, parang ang city hirap, name. no, pagka geography, may quiz ka, pag Thai student ka. Anong full, name ng Bangkok? Ano daw to eh, parang alam mo yung kay Daenerys, yung parang Breaker of Chains, keme. Oh, wow. Basically, parang City of Angels, parang ganun. City of, ganun. LA. Ayun. Oo nga eh. Si Nikki. Patalon-talon. Sino si Nikki? May kanta siya, di ba, sa ano? Oo. Lala Lost You. Oo nga. So, ayun. Sorry na lang. Kaya pala, mispronunciation. City of Angels. Bakit? Kasi ano siya, Thai. Wait lang, Thai ba siya? Oo. Mali pa sa. Thai ba siya or ano? Alam ko, Southeast. Nikki. Singer-songwriter. Indonesian pala. Joke lang na. Agad, sorry. At least Asian. Ayun. Ayun. Shutter. Ayun. So, yung Shutter. Ito yung parang, kung napapalibutan ka ng mga elementary students nun, like katulad ko, hindi mo siya maiiwasan na ma-spoil. Yung twist, well, sa akin, hindi ko siya naiwasan talaga kasi madadaldal yung mga yun eh. Sa bagay. Tapos yung parang pag magdadaldalan ka, tapos yung isasabihin mo na buong movie, yung mga ganun. So, na-spoil ako sa buong movie na ito dati. Pero, gusto ko pa rin yung twist. Alam mo yun? Parang na-appreciate ko pa rin naman siya. Paano siya unravel? Ganun. Yeah. So, what is Shutter about ba? Shutter. Ganun yung boses ko. Nagtatransform na talaga siya. Mamaya pagkalingon ko sa'yo, balak na yun. Okay. Sa Shutter, meron newlyweds. Same, lang. Newlyweds kasi may, may din kasi, may American version. Oo. Actually, wala akong alam sa American version. Pero yun, ang pagkakaalala ko, newlyweds sila. And may job na kinuha yung asawa niya. Wait lang. Hindi ko na maalala kung... Sa Thailand ba or sa Japan? Basta photographer siya. Oo, photographer. Oo, tama. Sa photographer siya, so may job siyang nakuha. Kung saan na naman yun. Basta guys. Tapos,
Ang nangyari kasi, may parang incident habang nagda-drive sila. Siyempre, napanood ko. Ano ba yan? Kasi natatawa ako pag nakikita ko ito sa screen eh. Buti malabo yung mata ko, hindi ko nakita ba. So, yun, may isa-spoil ko ba? Ay, siguro naman napanood yun. Diyos ko. Tsaka, inciting incident naman eh. Okay, Parang hindi sige, naman siya talaga spoiler. Meron silang nabangga na babae. Pinakita ba na babae? Pinakita silang nabangga na babae. Tapos, yung lalaki is, ang initiative niya is mag-hit and run sila. Oo. So, yun yung ginawa nila. Then, syempre, horror movie to. May nangyari, may nag-start na mangyari. Yung mga... may Oo nga naman. Totoo naman, pero... Tapos, ayun, yung friends niya na ba agad yung... Ay, hindi pa. Parang okay, pa lang. Excited. May mga lang siya. May mga something wrong sa mga picture niya. May mga nakikita siyang parang spirits, ganon. Puti-puti. May mga puti-puti. And then, parang may nakita siya sa picture mismo. Sa developed picture is may babae na multo na wala naman talaga doon. Iniisip nila na dahil doon sa incident. Sa incident. Kaya, ayun. Yung babae na kasama niya, yung jowa niya yun, di ba? Or no? Silang dalawa niya eh. Oo, silang dalawa. Tapos yung jowa niya, parang nagtingin na sa mga newspapers, yung parang, if you have ghost pictures, parang gano'n. Tapos pumunta sila doon, parang to research about it. Parang to ask the experts, parang gano'n. Tapos, yun nga na, isip nila na, parang naisip nila na may multo na nag-haunt sa kanila. Lalo na dun sa sa parang dark room. Dark room yun, diba? Ako talaga yun. Yung pula pa yung, oh my God, pula yung likod namin. Oo. Ayun, yung pula pa yung effect dun ng lighting dun sa dark room. Bakit ba ganun? Bakit laging pula? Bakit naman hindi man lang yung parang napaka-grabe naman yung pula. So, nagbabalik po kami. Well, sa inyo, hindi nyo alam na may break. Pero sa amin umabot na kami sa pang-ilang movie. Pang-fourth na sana yung sunod. Na. So, balik tayo sa una, sa Shutter. Hello. Ayun, nag-hello pa para sure. Hello. Okay. Ikaw yung nagsisalita. Last kasi natin yung pag-uusap ng red light. Ano na after dark room. Yung dark room. Tapos, ano nangyari sa... Ayun nga, nakakatakot yung dark room. Parang wala nang effect. Pinag-usapan na ba natin yung twist doon? After nun? Ay, hindi pa. Kasi super simula pa lang yata nun. So, ayun na nga. Gusto ko yung twist ng Shutter. Kunyari wala tayong naiisip. Wala pa tayong napag-usapan. Wala pa tayong napag-usapan. Let's just pretend. Erase na yung memory na yun. Ang ganda nung twist ng Shutter na parang yun talaga yung tumatak sa pangit! Oo nga parang sobrang scripted na tuloy. Hindi ko na alam yung sasabihin ko eh. Hindi, nakakatakot nga yung dark. Tapos yung next, ito may spoilers na. Diba, inisip nga nila, hindi ko kasi nasabi, inisip nila, kaya lang sila may parang nakikitang nakakatakot dahil lang dun sa incident na nangyari. Tapos, nag-start na may mangyayari dun sa friends nung bida na lalaki. Parang isa-isa na silang nag-unalive. Nag-suicide. Nag-suicide. Tapos, yung babae, parang nakakakita siya ng clues or something ganun, na parang, na-figure out niya na yung pinicture ng lalaki, yung mga spirits keme-keme, is, concentrated lang dun sa certain place kung saan nangyari yung incident. Yung history na hindi lang pala dahil sa hit and run kung bakit sila hinahaunt ng ghost, kundi dahil sa ginawa ng bida way back before.
So, ayun, yung jowa nung bida ngayon, nag-investigate siya kung ano ba itong place na to, bakit dito lang nakakoncentrate yung wispy part ng photos niya, photos ng bida. Tapos yung pala is may marahas. Ano ba? Paano ba yung sasabihin yun? Marahas naman. Marahas na incident na nangyari. Oo. Nung nag-aaral pa dun yung boyfriend niya and then yung mga kaibigan nila. Tapos yung pala, yung babae na ghost is jowa pala. Ex-girlfriend nung bida. Pero hindi sinasabi ng bida. Parang tagong relationship lang. Ayaw niya ipaalam sa friends niya dati. Tapos parang binubuli na yung girlfriend niya. Pero nakikisakay lang. Hindi niya dinedefend yung girlfriend niya. And then hanggang sa may part nga doon sa building na yun na sinasabi ng friend niya, ano yun mo, picturean mo lang tong ginagawa namin dito sa babaeng to, which is tapos ang ginawa lang niya is pinipicturean lang niya. Hindi niya talaga, wala siyang magawa. Bakit? Parang ang pangit. Wala siyang magawa. Ayaw niya talaga kasing, bakit ka siya binubuli? Naalala mo? Hindi. Parang okay lang naman. Parang normal girl lang naman. Bigla lang siyang pinipick on. Parang, sige. So, ayun. After nun, is parang yung flashback is parang nag-aaway na sila. Tapos ayaw pa rin sabihin ng bida na jowa niya yun. So, after nun, siguro sobrang sakit nung hindi niya pag-reveal na jowa nga niya or pagde-defend sa kanya. Nagpamatay din yung babae. Tapos, so yung pala hindi natin nasama kanina sa recording natin, na yung na-hit and run pala nila is yung ghost ng jowa niya. Hindi pala siya totoong tao din talaga. Tapos kaya siya parang nagmumulto pati dun sa current na partner nung lalaki is parang tinatry niya lang ipaalam ko ano yung nangyari dati. Kasi, yun nga, yung pinag-usapan natin kanina, yung... Tatawa ka ba? Naalala ko yung ginawa mo kanina sa close-up. Tapos, may part doon na may nakita yung jowang babae na yung pictures na sunod-sunod na gumagapang yung ghost. Tapos parang tinuturo niya kung... Sa may yung parang shelf. Bookshelf. Para malaman para makita nung current na jowa yung nangyari nung dati nga. Tapos, ayun nga, pinag-usapan natin yung nakakatakot na, yung sa neck. So yung twist nun is, kasi after ng hit and run, yung accident nila, parang sakit ng leg niya, parang pero normal naman yung x-rays. Pero tapos, nung tinignan kasi yung timbang niya, nga pala. Ang taas. So, parang halos dumoble daw. Tapos, ayun. So, ayun. Tapos, throughout the movie, parang lagi siya nagko-complain doon. Tapos, after nun, aksidente niyang napicturean yung sarili niya. Parang, hindi pala. Na, tinapon niya yung camera, tapos nag-click yung picture. Tapos, tinignan niya yung, Polaroid is yung pala, nandun nakasampa pala sa niya, sa shoulders niya. Tapos, yun, parang, nabaliw ba siya o parang sobrang takot lang niya? Tinakpan yung mata niya. Tinakpan niya. Okay. So, tinakpan yung mata niya ng multo and then, nag-flail siya. Nag-flail siya and then natapon niya yung sarili niya sa... Buti nga. Buti nga talaga. Deserve niya talaga na, Tapos, after nun, sa ospital, nakakuba na lang talaga siya. Ay, talaga sobrang... Nandun pa rin sa kanya. Yung reveal na yun. Oo. Shit, ang pangit. Nakakatakot. Ayun. Nandun pa rin yung ghost sa niya. Parang yung guilt niya. Ay, oo nga, Nag-weigh on his shoulder. Oh, wow. Wow, oo nga, May revelation. Wow. Ikaw naisip din yun, anong sinabi mo lang? Okay, sige. Parang may bagong, discovery. So, ayun yung Shutter. Yun yung una nating movie. The next is yung Alone from the same director. Yes. Yung Alone naman is about conjoined twins sila, si Pim and si Ploy.
Tapos, Deja vu. Nagawa na natin. tapos nagsistay sila sa parang parang hospital Hospital. ng, Siguro yung mga mga may check. needs, Oo. ganun. Or, ayun, basta. Tapos, kasi si Pim, siya yung more sweet, yung outgoing nga. While kumbaga siya yung sa kanila Siya yung dalawa, siya yung nerd. likable. Joke. Oo. Tapos si Sabi. Ploy naman yung parang tahimik-tahimik lang, ganon. Then, while nandun sila sa pinagsasayan nila, may nakilala silang lalaki, si Wee. Which is, naging crush nila pareho. Pero si Wee kasi, kay Pim siya nagkagusto. Mm-mm. So, syempre, pagka nagkikita yung dalawa, Parang yung flowers is kay Pim lang. Binibigyan niya ng flowers si Pim. Habang nandun lang sa tabi si oo, Floyd. laging third wheel, literal. yung dinodrawing ni Wee, yung dalawa nakaupo sa bench. Tapos tinakpan niya mismo talaga si Ploy. Tapos ang drawing niya is si Pim lang. Pero kung bastos din. Oh, basta talaga. Oo nga, daw ikaw narinig. Sa bastos din. Oo. Ang ina-erase niya talaga. Oo. So, ayun nga. Kapag naging parang jowa-jowa na si Pim tsaka si Wee. Tapos, syempre si Ploy, nasiselos syempre, siya, oo. nag-iingit siya. Harap-harapan eh, Oo. no? Nawi-witness mo yung crush mo tsaka yung Tapos, nag-decide na si Pim na maghiwalay na lang daw sila. Tapos, edi naghiwalay na nga sila. nga pala. Tapos, anong nangyari? Yung adult Pim, parang nagigilty siya. Oo. Kasi, Sinabi niya na namatay daw yung twin niya. Si si Ploy, Ploy namatay na namatay during the operation. kasi, yun. Tapos kasama niya si Wee hanggang sa adult life niya, silang dalawa. And then may parang reading ng card. Oo. Tapos sabi doon sa card na parang may babalik sa'yo, parang ganun. Tapos doon nag-start parang yung hindi doon nag-start. Basta doon yung parang intro na may doon mangyayari. may mangyayari. Ganun. And then Bumalik sila sa Thailand. Kasi yung mother ni Pim and ni Ploy na stroke. Tapos doon nag-start na yung kasi doon sila doon ba sila sa dating bahay? Or lumang bahay yun eh. Oo, parang siguro doon sila. luma. Oo, yun nga. Tapos yun, doon na nag-start na parang may huntings daw na nangyayari. Tapos ang sinususpect ni Pim, si Ploy yun, na nag-revenge daw, ganyan. Kasi nga si Pim yung nagsabi na maghiwalay na sila ng katawan. Tapos, syempre si Wee, nag-worry siya kay Pim na ganun yung iniisip. So, nagpaano pa siya, nagpa-psychiatrist, keme-keme. Kaso later on, naramdaman na din ni Wee na may, may nangyayari nga. Yeah. Ano ba? Tuloy ko na ba? Tapos yun sa stroke pala ng nanay. Yung pinuntahan ni Wee, yung nanay ni Pim? Ni Pim, tsaka ni Floyd. Tapos, paano ba na-reveal doon? Hindi ko maalala kung paano exact na reveal, pero nalaman ni Wee na all this time, si Ploy talaga yung kasama niya, hindi si Pim. Kasi yung nagbababay na yung aalis na si Wee dun sa parang hospital na pinagsastayan nila nung bata sila, ayaw tumayo. Ayaw tumayo ni Ploy. Yeah. Kasi inggit nga siya. Ayaw. Hindi tuloy nakapagbabay si Wee tsaka si Pim. Oo. So, ayun. So, nag-decide si Pim na parang, sinasabi ni Pim na maghiwalay na tayo, gano'n. Ipapa-opera na to. Tapos, parang medyo may masakit na salitang nabitawan si Pim. Na parang appendage ka lang, parang gano'n. Hindi siya tao, gano'n. And then, sa sobrang galit ni Ploy, na choke out niya yung twin niya. So, yun, namatay si Pim. Siya talaga, ayun. So, syempre, since patay na, pinaghiwalay na talaga yung katawan. Parang gano'n lang, Pinaghiwalay na talaga yung katawan nila. Tapos, ang nangyari kasi since na patay nga ni Ploy yung si Pim, sa galit ng mom niya, kinut off na rin siya ng mom niya. Kaya hindi alam nung nanay niya na nagpapanggap-panggapan siya na si Pim siya dun kay Wee. Ayun. So, tapos after nung na-reveal na yun, mas more on
hindi na siya horror masyado. Kasi parang wala na siyang masyadong... Kasi totoong tao na yung Totoo. Si Ploy na eh. Biglang nag-ano na eh, no? Biglang nag-switch yung personality niya talaga. Parang nakaya niyang mag-pretend ng ganong katagal. Oo. Tapos biglang, ito na ba yung totoo niyang ano? Tapos parang naisip ko nga, parang, so after all this time, kung ito naman talaga yung nakasama mo, through adults na sila eh. Parang, si Pim pa rin ba yung iniisip? I mean, sure, nagsinungaling talaga siya. Pero, kung ito naman talaga yung nakasama mo, parang siguro hindi siya ba okay ano ka na pinatay niya ano pa. Ay, oo nga, sabagay, oo nga pala. Mamamatay tao nga pala. Sige, okay. Pero naisip ko, sige, yung una. Sige. Red flag naman talaga. Ayun. Grabe yung red flag. Si Ploy kasi, pinatay niya din yung nanay niya na kasi ayaw niyang ma-reveal kay Wee yung ginawa niya. Pero, hindi niya alam na too late na naunahan na siya. So, nung kinakonfront na siya ni Wee, syempre, ayaw na ni Wee sa kanya. Tapos, parang gusto na umalis. Tapos, parang nag-chase sila, di ba? Nag-chase ba? Oo. Ay, inano niya eh, parang ni-knock out niya si Wee. And then, parang, parang pinasasan. Okay. Parang ganun. Parang... So, yun. Parang naging thriller na talaga siya. Parang serial killer movie kanong Kemi na. Nagpakita saglit yung ghost ni Pim. May pa-cameo. Para tulungan lang si Wee. Wow. Ay, matanda na rin ba yung Hindi ghost? Hindi ko alam eh. Di ba dapat bata? Tumatanda rin yung ghost. Hindi ko alam. Pero yun. Ayun. Nakakatakot din yung alone. Kasi yun nga, kasi ikaw din naman, may sister ka. So, parang inaasar-asar nga kami kasi nung bata nila. Inaasar kami tuwing may ganun. Pati yung hindi ko alam yung Tale of Two Sisters. Lagi din kaming inaasar basta may movie na may dalawang magkapatid na babae na horror. Lagi kami tinatakot. Ayun. Ayun. So, yun na yung alone. Maganda sinabi mo rin, diba, na hindi siya masyadong sumikat sa Pilipinas. Unlike Shutter. Unlike Shutter. Tsaka, yung susunod natin na movie na Coming Soon. Yun talaga, parang out of sa mga pag-usapan natin, dyan ako traumatized. Trauma talaga yung sobra word. talaga yung itsura pa lang ni Shomba. Ayun. Si Shomba yung, yung villain. Yes. Yung ghost dito sa movie na to. So, yung Coming Soon kasi, it's about, it's a movie within a movie na pag pinanood mo daw yung movie, is mamamatay ka daw. So, yung sunod-sunod na yun, yung crew, and then, hanggang sa pumunta sa bida. And then, na-realize, kasi yung bida is projectionist siya. Nagtatrabaho siya sa sinehan. Tapos, para kumita ng pera, yung kaibigan niya at saka siya, is balak magpirata. Ipirata yung movie na yun. Based siya sa sa true story nga, yung movie na ginagawa. Yung movie na within the movie. Oo. Kasi ang ginagawa niya, kumikidnap siya ng mga bata. Ganun. Tapos, tinatanggalan ng mata. Tapos, yung pinag-usapan kasi natin dito yung may mga scares na ang goofy. Kasi yung sa Shutter kasi, yung twist dun sa Shutter is yung nakasampa nga sa likod. And then, parang, kasi din like, nung dati pa, laging sumasampat sa kanya, di ba, yung ex niya. So, yung sa Shomba, gusto kasi maging jowa, Shomba. Gusto niya maging backpack. Gusto niya pa pala maging backpack. Kasi may dalang backpack yung bida. Tapos, nung pagdating sa reflection, si Shomba na pala. Tsaka wala siyang bakit wala siyang lower? Wala siyang lower, diba? Parang parang manananggal lang. Hindi ko alam. Wala lang, parang natawa ako dun sa part na yun. Parang, kasi sa Shutter, yun yung twist na parang sobrang effective ng twist. Tapos, after, parang bigla siya naging parang funny na pagka ginawa sa iba. Kasi wala namang reason talaga. Walang reason. Bigla na lang nakasampa si Shomba. Tapos, inaisip ko nga, pero hindi ko kasi, wala akong nakita sa Google, pero sinearch ko siya na kung may something ba, may lore ba sa Thai culture na may nakasampa ba, ganun. Pero wala kasi akong nakita sa Google. Wala lang talaga. Dagdag, baka na-inspire lang sila sa Shutter. Pero kasi kasi ganun. So, ayun, pero may
same din siya ng Shutter na ayaw rin natin sa bida. Ang pangat din ang ugali ng bida. Parang deserve niya rin yung nangyayari sa kanya doon sa movie. And then, kasi parang may domestic abuse na nangyayari. Yun. Domestic abuser siya. Ganun. Ganun ba yun? May word ba? Domestic abuser. Tama naman yun, diba? Okay. So, yung twist dito is, hindi, kasi iniisip nila, yung nag-hunt sa kanila is yung totoong Shomba. Yung kung saan naka-base yung story. True story nga yung movie. So, pumunta sila doon sa town and then nalaman nila na buhay pa pala yung totoong Shomba. And so, inisip, sino yung nag-hunt sa kanila? At saka yung Shomba na yun, ano na nga siya, kumbaga hindi na siya kilos talaga. Kasi matanda na talaga. Yeah. Parang naka-wheelchair na lang, ganun. So, wala namang effect. Ayun, ganun. So, nalaman nila na, hindi. Kasi nakita nung bida, yung parang footage na, VHS ba yun tayo? O camcorder lang o something gano'n. Basta nakita nung bida, yung footage kung saan sila nag-shoot. So, yun pala, yung actress na yun, yung part kasi na, parang sa movie, within a movie, may part doon na binibitay na siya ng mga villagers. Yung nag-play as Shomba. Yun na yung Tapos, ayun ng director yung yung nangyayari. Parang hindi siya naniniwala dun hindi siya satisfied sa acting ni Shomba. So, parang pinapagalitan na talaga siya. Parang, ganito na ba talaga? Hindi naman. Basta, kaya na rata-rata na siya. Tapos, around take 70, take 80 or plus, sobrang pagod na nila. Sobrang pagod na rin ni Shomba. And then, accidentally or not accidentally, I don't remember. Pero, di ba? Baka accidentally kasi sobrang dami, sobrang dami ng takes. So, ganun. Naputol yung tali. And then, parang, totoo na siyang nachochoke. Nabibitay na talaga siya in real life. Tapos, parang, tuloy-tuloy yung, nag-roll lang yung tape. And then, nung satisfied na yung director, nakita ng isang crew member na, putol na pala yung tali. And then, tinatry nilang i-save si Shomba, pero hindi talaga, wala. It's too late. So, yun. Yung parang naka-close up lang talaga. Yung bloodshot na yung eyes niya, tapos yung makeup pa niya. Parang, woo! Nakakatakot yung itsura talaga ni Shomba. And then pala, hindi natin napag-usapan kanina, pero ngayon, yung intro ng Coming Soon is sobrang nakakatakot. Yung akala mo, yung intro niya is yung movie. Diba? Yung movie. Yung bata. Yung bata. Nagtago sa closet. Saan kaya ito nagtatago? Hindi kaya sa closet. So, ayun, nakakatakot yung part na yun. Yung, yeah. Tapos syempre, yun nga. Ayun nga, ito nga yung movie na sinasabi ko na yun, lagi ko napapanood kasama yung pinsan ko. Tapos, yun yung sa paa nga niya. Kasi pinakita agad yun dun, diba? Sa intro pa lang. Yung paa niya na hindi kasi nakadiretso yung isa. Tapos kumakaskas siya. So, may tunog siya. And then, may one time nga nung kabataan ko, na sa sahig ako natutulog pagka, kumari bakasyon magpipinsan, tapos madami, doon kami sa kwarto ng lola ko. Nakalatag lang kami. Tapos hindi ko alam kung hallucination ko, sobrang takot ko lang or what. But may naririnig ako parang ganun na kumakas. Pero ang tagal kasi sa isip. Hindi ko pa alam. Basta ang tagal niya. Tapos buti pa umaga na yun. Hinintay ko na lang. Sumikat yung araw. Yeah. Ilang taon ka nun? 2008 to, no? So siguro mga 8-9. Ganun pa naman. Pag-imagination pa naman ako bata. Tsaka bata kasi yung sa niya. Yung kinukuha niya. Kaya talaga natatakot ako. Oo. Truth. Ayun. So, ayun. May parts din dito. Well, compared kasi sa Shutter, mas effective yung scares ng Shutter para sa akin. Dito sa Coming Soon kasi, saglit lang din pala to. Mga 1:30 lang. So, medyo, ewan ko, mas hindi nakakatakot to except kay Shomba. Yun nga. Yun. Siya lang naman eh. Tsaka, yung pinakaunang scare, hindi pinakauna. Pero maganda yung scare ng, sa hallway. Maganda yun. Nakakatakot. Yun ba yung una? Cliché na ba siya nung part, Feel ko nung time na yun, hindi pa. Sa atin, hindi pa. Kasi nung sa atin, oo. Pero yung ending nga, diba? Kasi ang sabi daw, pagka pinanood mo yun,
Mamatay Uy, ka. girl, yung ending, naalala mo yun? Yung nagro-roll na yung credits. Ay, oo. Tapos Oo, biglang Visit yun. akala mo safe ka na. Oo. Tapos biglang si Shomba na Pero parang, paano nga kaya yun? Like, ang dami kasi nag-showing na, di ba? Hindi na siya coming soon. Now, showing na. So, ano kaya nangyari doon sa mga tao na yan? kasi nakalagay sa poster coming soon. Ba yun? Bakit nga ba coming soon? Kasi hindi ba siya nag-showing? Bakit coming soon? Hindi ba dapat now showing? Baka kasi nangyari siya nung hindi pa pinapalabas. Hindi ko alam. Basta sa isip ko, Shomba yung title ng movie. Basta Shomba. Siya lang naman, siya yung bida talaga dun eh. So, yun. Yun, para siyang, sinabi ko ba yun? Na para siyang chain message. Dito ba yun? May ganun din. Na kasi nga sunod-sunod na namamatay yung crew. Alam mo, yung mga nakakatakot sa, bigla lang magte-text sa, sa cellphone Pag di mo to pinasa, magiging hotdog ka. May ganun eh. Pagka tumawa yung yung kaibigan ko, tender juicy na. yung magiging Transformers sa yung tricycle na ganun. Next naman natin, na pag-uusapan na movie is parang may ganun din kasing part, yung parang medyo may pagka-chain message type, is yung phobia. Yung pagka-spell niya lang is phobia. Pero phobia daw yung bas. Kasi baka daw dahil sa accent. Baka sa accent, bakit? Offensive ba yun? Hindi naman. Napaisip din ako eh. No, kasi tumawa ako, baka sabihin nila, ba't ko pinagtatawanan? So, ayun, phobia. Ano siya? Anthology siya na may 4 siyang stories. Oo, kaya phobia. Play on words daw. Sige. Parang siya dad joke lang din. Tapos yung director nung Shutter and then director, hindi ba siya ng Coming Soon? Sa Alone? Alone. Director ng Alone and din siya. Shutter, nandito rin siya. May direct din sila dito. Yung una doon is yung Loneliness. Naalala mo ba yun? Ito na. Kasi hindi ko naalala yung 2. Ako na dito. Parang kasi siya, parang naalala ko parang siyang creepypasta. Yung dating. Oo nga, no? Di ba? Uso din nito yung time na yun. After nitong time. Oo. So, explain yung Loneliness. Sige. Yung Loneliness, nakalimutan ko na yung name nung babaeng bita. Pero, ang setting is, like, nasa loob lang siya ng apartment niya. Kasi, siya, crippled. Yung isang leg niya, basta may pila siya sa isang leg. Tapos, yung boyfriend, may boyfriend siya, di ba? Na, hindi makakapunta. Kasi may, magbubundok daw siya. Oo nga pala. So, yun. So mag-isa lang talaga siya doon. Then, over the... Di ba ilang araw yun na parang nakaka-text? Mga 100 days, mga ganun. Joke lang. Hindi ko alam. May nakaka-text siyang stranger. Ganyan. Tapos pangitiging pa to si ate mo. May jowa ka na, Tapos, syempre, hindi nga pinapakita. Oh my God. Grabe, uso pa yung text. Buti hindi GM yun sa kanya. Ay, di ba nag-GM din siya nung umpisa? Oo. Ano year to? 2008 pa to? Talaga. Oo, 2008. So, yun. So, i-detercho na namin sa kung ano talaga nangyari. Spoiler na. Sige, spoiler na. Saglit lang naman siya. May part doon na Sasenda sila ng picture. Oo, nag-send sila ng picture. Ano yung tsura mo? Tapos nag-send ng picture nag-selfie yung babae. Sinend niya. Tapos nanghingi siya, selfie din. Tapos, sinend back sa kanya yung picture niya. Tapos parang sabi niya pa na bakit, you're cheating. Parang gano'n. Hindi mo, ikaw yung cheating. Ayan kasi. Ayan tuloy. Yeah. Tapos sabi niya, nandiyan din naman ako. Parang nung tinignan maayos, may parang muka sa may likod, parang likod niya, gano'n. Tapos, natakot na ba siya doon? Oo. Kasi kahit na wala akong makita mukha doon, matatakot ako. Pag sinabi lang niya yun, hindi ko natitignan yung picture na yun kung may ganun mangyayari sa akin. Tapos, ayun, parang, ano ba na tapos research na pala, kung yung mga deaths, recent deaths, ganun. Tapos nakita niya, yung
yung anak ng princess, ng queen or something. Princess. Anak ng princess is namatay. Tapos, ang ginawa nila is binary din yung phone niya with him. Parang gano'n. Para in daw, case na lonely gusto daw siya. i-text. Oo. In case na gusto niya may makausap, gano'n. So, na-realize niya is kasi yung pagte-text pala is tuwing gabi lang. Oo. Parang gano'n. Oo. Diba? Ayun. Then, ano nangyari? Basta parang puro ano na lang eh. Ay, tapos tinext pala siya na parang pupunta ako dyan. oo. Let's meet up. Nakakatakot. Yan na. Gusto mo nakasama, di ba? Ayun. Hindi ko alam yung actually yung Bakit? kung paano nangyari yung afternoon. Hindi ko na maalala ano nangyari. Basta parang alam ko lang yung reveal sa dulo. Basta afternoon, natatakot na siya, madilim na, tapos text ng text, vibrate ng vibrate. Tapos afternoon, natapon niya yung sarili niya sa window. Okay, ay, tama. Ganun na. Then, may pinakita na para flashback na yung lalaking ka-text niya is, nakipag-break sa kanya, yung girlfriend niya, ganun. Tapos, di ba, yung bida nga na babae is pilay yung isang paa niya. Ang nangyari pala, yung lalaki, nabangga ng taxi, which is, siya yung passenger sa taxi na yun. Yeah. So, yun. May pag-ganon lang. Oo. May kasalanan ba yung babae? Wala Nagmamadali ba siya? Ay, hindi ko alam. Kasi bakit naman siya anuhin? Baka trip. Ito malapit sa Kaya nga Hindi ko alam. Pero ayun. So, yun yung ending ng tapos namatay pala yung babae na open yung eyes. Which is, may significance yun sa other. Okay, next. Sige. Hindi ko na maalala to, ikaw. Tapos yung next naman is yung, anong title nun? Deadly Charm. Kasi, may mga barikada na bully. Tapos nakita siya, may nakakita na nagtitake sila ng drugs. Tapos parang nasuspend kasi yung mga yun. Tapos, after nun, nag-seek sila ng revenge dun sa parang may... Nagtarang ako yun, no? Yung nagsumbong ako ng grade 7. Alam ka lala. Kung maalala. So, ayun. Ano yun? Nag-seek sila ng revenge and then parang binubugbog na nila yun. Tapos, after nun, parang muntik na parang near death na yung pagbugbog nila. Tapos, yung may kinast palang parang charm yung binubugbog nila. Kasi medyo may pagkalahing bababarang eh. Parang ang tawag nila sa kanya is Undertaker. Siguro parang yun yung reputation ng tatay niya tsaka siya. Parang Undertaker kasi yung siguro parang town witch or town ako naisip ko yung sa wrestling. Oo nga eh. Yun yata yung tatay niya eh. Basta ayun. So, binigyan pala sila ng charm or na pag kung sino makakakita sa libro na to, mamamatay. So, ayun, isa-isa silang yung barkada is isa-isa silang namamatay pag nakikita nila yung pages ng libro. Ayun nga, para rin siyang coming soon na pag napanood mo tong movie na to is mamamatay ka. Ganun din dito, pag nakita mo tong loob ng libro, mamamatay ka. Ganun. And then, sobrang naiinis ako dito sa short na to kasi yung editing niya, para siyang music video, pati yung pagkakashoot niya, sobrang galaw ng camera, tapos sobrang flashy ng editing, na parang, nahihilo na ako, talagang sobrang nakakahilo. May parts doon na parang, okay, gets ko kung bakit to sumikat, lalo na noon. Kasi, yung gory parts, so para siyang yun yung Final Destination. May ganong effect din pero kasi. Dito sa 4 na nga to, ito talaga yung hindi ko maalala. Kasi hindi ko talaga siya nagustuhan. Hindi ko rin talaga gustuhan nung pinapanood ko eh. And then, yung bida, yung quote-unquote bida dito, is part of the barkada din. Parang, guys, tama na yan, parang ganun. Pero hindi siya nagsistep in talaga. Parang sa shutter. Okay. Hindi siya nagsistep in to stop it talaga. Parang lang. Nagigilty lang siya. Pero standby, parang, standbyer. Parang ganun.
Hindi niya sinastop yung jowa niya. Ganun. Jowa niya rin kasi yung bully. Tapos, after nun, siya na lang yung survivor. Kasi parang namamatay na lahat. Nasusunog na sila na ano ng blade. Ay, naalala ko tong part na to. Oh. Yung sa ending nga. Oo. Tapos, nasa police station na sila. And then, parang dumating yung mga ghost ng jowa niya, ghost ng mga kaibigan niya. And then, pinapatingin sa kanya yung page. Parang ganun. Na habang nasa loob siya ng police station. Or, yung room na, yung pang interrogation. Ayun, interrogation room. Tapos, nung bumalik yung police, dito ko muna magstay, sabi ng police. Tapos, nakangiti na lang yung babae. Tumatawa siya. Na siya. Parang, they can never get me. Inaalala ko. Kasi yung pala, ginouge out na niya yung eyes niya. So, hindi na niya makikita yung page. Tapos, may reveal sa dulo na yung page pala na yun is yung itsura nung babaeng namatay sa umpisa. Parang page? Yung kasi pag nakita mo yung loob ng libro, is mamamatay ka. Yung pala yung itsura ng babae sa nandoon nung unang story. Nandun. Okay. So, yun lang yung connection nila. Connection. Bale yung third, yung sa apat. Ito yung favorite ko ako talaga. Din. Basta, ako din. Ako din. Ayun. So, merong apat na magkakaibigan. In the middle yung title. Ito na yung ito yung yung director ng kaya pala maganda Banjong din. Pisantanakun. Siya rin yung director kaya pala din maganda. Tsaka Alone. Shutter tsaka Alone. Oo. Kaya pala. Tapos, kasi dalawa sila duo sila lagi. Pero dito, magkahiwalay sila. So, ito, in the middle, yung isa doon sa duo. Sino yung isa? Sa flight 224. Okay. Sige. Pero mas maganda pa rin. Oo, mas maganda. Nag-compete yun doon. Mas maganda talaga. Oo. Bale, meron kasing 4 na friends na sa actually, wait sila. lang. Sorry. Siya rin yung director ng isa natin, ito. Siya rin yung director na ito. Yung isa natin pag-uusapan. Ay, wait. Oh, wow, hitmaker. Hitmaker. Ayun. Okay. Hindi ko pala na apat na hindi ako naka-refresher. Mayroong 4 na magkakaibigan. Sila, kumbaga adventure, ganun. Sa bundok? Camping. Oo, parang camping. Sa isang bundok. Tapos, diba nga, ang connection naman nito is, yung sa first movie. Yung jowa niya, nandito. Yung jowa niya daw yung hindi makakapunta sa apartment niya kasi nga may lakad with the kaibigan. So, ito yun. Isa yung jowa niya dito. Tapos, nung una, parang nagdalokohan-lokohan pa sila na, sabi nung isa, si di ba? Si A yata yung, si A, sabi ni A, ay nagtatakutan kasi sila. Tapos sabi ni A, kapag ako namatay, pag sino yung nasa gitna, middle, yun yung natutulog. Yun yung mumultuhin ko. Ganun. Tapos, parang the next morning, sila, parang, ano tawag doon? Yung, nagbabangka. Pero, yung sa yung sa mabato, sa ilog. Oo. Tapos, ayun. Di syempre enjoy sila nung una. Kaso sobrang lakas nung current. Tumaob sila. Tapos, may nadadrown na isang kaibigan nila. Si A, trinay niyang i-save yun. Ay, hindi. Si A ba yun? Si A. Feeling ko si A. Feeling ko. Hindi ko na maalala. Kasi naman yung tingin ko si A. Kasi, si A yung nagda-drown? O si A yung mag-save? Oo. Ayun. Tapos, sino yung nagda-drown? Basta, ayun. And then, trinay i-save ni A, pero na-drag down pa rin siya. Kasi siguro, nagpapanik na yung isa. Oo, nagpapanik isa. So, na-drag down niya yung, si A. And then, hanggang sa, na-save naman ni A. Yung isa. Pero si A, hindi na bumalik. Oo, hindi na nila makita. Ang tagal nila hinanap. Tapos, parang they decided na bumalik na lang sa camp. Kasi wala naman silang magagawa. Tsaka, na baka bumalik na daw. Ganon. Tapos, di ba, naalala, nung patulog na sila, parang naalala nila yung biro ni A na pag nawala daw siya, kasi nasa gitna nga, ayun daw yung next. Ganun. Siya yung mumultay, siya yung papatayin. Ganun. So, gano'n nila, natulog sila, umasa sila naka-triangle. Natatawa ko doon, parang, kaya maganda to kasi funny siya, pero may horror comedy. Oo. Tapos,
Paano ba? Tapos nakita din, biglang may Zipper? nagzi-zipper. Oh my God! Ayun, nakatakot to. Binababa nila, di ba? Wala pa. Wala pa. Ganun. Tapos may zipper. Ay, zipper na ba? O may naririnig pa lang sila sa labas. Wala na. Basta ganun nakita na si A. Oo, Parang basta bumalik si A, nanginginig. Ganun. Nanginginig siya, basang-basa. Tapos parang, ayun. Oo. Hindi ka na dito A. Ganun. Oo. So, natutulog na sila. Tapos yung isa, parang may nakitang, parang umiiwas sila kay A. Oo. Parang medyo natatakot kasi Oo. sila. Tapos, nakita na yata na ay yung isa, lalabas na ng tent. Sabi niya, magsigarilyo lang ako. Oo. Tapos yung isa, sigarilyo na rin ako. Parang Mm. gano'n. Silang dalawa, nag-iusap sila tungkol nga doon kay A na parang ang off, gano'n. Tapos yung isa, nakita na parang, parang yung katabi ni A is parang parang may tubig Oo. na lumalabas sa leeg ni A. Parang Oo. gano'n. Tapos lumabas siya. Tapos, after nun nag-uusap na nga sila about doon kay Aiden, yung isa, yung gusto ko rin dito is yung may mga movie references. Parang effective kasi sa akin yung comedy dito. Tapos, biglang lumabas si A sa tent na parang, sama ako sa'yo. Kasi sabi ng isa, nawiwiwi daw siya. So, daw nawiwiwi din ako. Sama ako sa'yo. Silang dalawa. Parang ayun. Tapos after nun, dun sila sa may bandang ilog, nakita nung kaibigan yung body ni A. Oo. So, ayun, natakot siya. Bumalik siya dun sa mga kaibigan niyang dalawa. And then, dun na nga sinabi na, dun na yung takutan start. Tapos tinatakasan pa nila si tinatakasan nila si A, takot-takot sila. Ayun nga yung sa tent. Yung yun na pala. pumasok silang tatlo sa tent. Tapos, syempre, sinara nila. Tapos, nung binubuksan yung zipper, binababa nila. Alam mo, sobrang takot ako nun. Sobrang nipis lang ng tent. Tapos, zipper lang yung yung harang nyo. Harang nyo. Parang kahit na lang yan kahit tapusa lang yan, aso lang yan, pwedeng pasukin ng tent, multo pa kaya. Parang ganun, parang natatakot talaga ako. Ang sobrang ng border nila. Tapos tapos parang after nun, nakasilip na si A doon sa may parang bintana ng tent. Sumilip si A and then lumabas sila ng tent. Tumakas sila. Tapos ayun na yung habulan. Pero ang spoiler dito is nakita nilang tatlo na yung katawan din nila nagfo-float. Akala kasi nila, diba? Hindi alam ni A na patay na siya. Napatay na, Parang pinapamukha nila na, patay ka na, ito yung body mo. Oo nga pala, sinasabi pa nila. Ito na yung body mo, tigilan mo na kami, ganon. Tapos na-realize na isa, parang, uy, tira mo yung hawak mo. Tapos yung pala, hindi katawan ni A yung Yun pala yung katawan na nila. Tapos nakita nila na may mga bangkay nila is andun na, nakalutang. Lahat sila namatay dun sa activity na yun kanina. Activity. Tapos, parang pinapaalam lang sa kanila ni A na, uy, patay na tayo. Kapag si A kasi daw na parang natanggap na niya. Na-realize na niya. Napatay na siya. Tapos yung tatlo, hindi pa. Ay lang yung gusto niya isabi. So yun, friend naman sila. Ang cute na parang wala lang, ang fun lang din ng short na to. Ito yung pinaka-favorite ko. Kasi ayun. And the next naman is yung isang director nung duo. Is yung Flight 224. So dito, hindi ako masyado nag-pay attention. Kasi, so parang nung umpisa kasi, di ba parang other woman kami. Nagsasawa na kasi ako sa mga ganun. Yung trope na ganun ng other woman. Kasi, ito pala. Flight attendant siya, and then nag-fill in lang siya dun sa kaibigan niya. Kasi yung kaibigan niya is yung kapatid ni Ter. Si Ter ba? Yung sa, kasama siya dun sa 4 na magkakaibigan. Yung namatay in the middle. And then, ayun, nag-fill in lang siya. Meron kasi siyang jowang prince. May jowa siyang prince, pero yung anuhin pala niya, yung pagsisilbihan niya ngayon sa flight na yon, solo flight lang kasi. Siya lang yung mag-isang flight attendant. Princess kasi yung princess. And then, yung princess na yon, yun yung nanay nung nasa part first 1. Sa first story, yung namatay. So, balik, kabit yung flight attendant. And then, medyo parang
aware yung aware yung princess. Kasi sinusungit-sungitan niya, ganun. Kaya nga medyo nag-check out ako parang ito na naman tayo. Parang gano'n, parang ito na naman yung trope na to. Pero after nun, may allergic reaction yung princess sa sinerve na lunch. Kasi yung shrimp, abale yung kinuha niya kasing food, may shrimp, tapos tinanggal lang niya. Tapos binigay niya pa rin. So, inisip niya siguro okay na. Okay lang yun. Pala, severe pala yung allergy. Kahit na may bakas lang ng konti. So, yun. Namatay yung princess. Yung princess. Tapos, ano yung nangyari? Tapos, since namatay nga yung princess, ibabalik yung katawan dun sa kung saan siya nakatira. Dun kung saan yun. Ibabalik yung katawan niya. Tapos, siya pa rin yung flight attendant. Bale, yun lang ulit yung passenger niya. Pero corpse na lang, nakabalot. Tapos, syempre, since, siya may kasalanan. Tapos, siya pa yung kabit. Ayun, ito na siya, minulto-multo, nag-revenge while nasa airplane. Tapos, nung nagland na yung airplane dun sa destination, ang yung flight attendants is parang nasa paahan. Nasa paahan nung... Kasi may pa-comment yung princess noon Parang in my country na parang pagkabit yung isa is dapat linuluhuran and then parang beg for forgiveness daw doon sa totoong wife. Parang ganun keme. So parang ganun yung nangyari nasa pahan siya. Ayun. Hindi din man siya ganun Hindi na siya masyadong... hindi siya masyadong memorable. Kasi lalo na sinundan niya yung in the middle na parang gusto ko. Ang hirap itap. Ang hirap masyadong itap. Pero actually itong Forbia, parang shortly after, alam mo yung 5 na movie? Alam ko, pero hindi ko parang naisip kasi namin nung time na yun na dito nakuha yung idea. Kasi ito yung Forbia, tapos 5. Tapos din siya, anthology. Tapos yun nga, parang after lang nitong Forbia, nalabas na yung 5. Ayun. Yung Filipino movie na horror dati. Sila Sam... Ay, nandito pa si Oh my gosh, never mind. Sorry po. Si AJ Perez, di ba? Oo. 5. Ano yung mga story doon sa 5? Isa lang naalala ko dito. Actually, hindi ko pa siya masyado maalala. Pero, din siya. Ayun nga. Anthology na horror din. Tapos, meron din isa na may pagka-comedy. Ayun. So, yun yung Phobia. May part 2 to Phobia 2. Oo. Pero, napanood ko din yun, pero di ko na siya masyado maalala. Mas maganda ba or wala? Hindi, yung una pa rin. Next naman is yung PMAC. Same director. Parang pala to episode nung director. May isa lang na yung coming soon lang. Ayun, si Banjong Pisanta na ko. Ito din gusto ko to nung Siya yung nag-direct nung comedy ng In the Middle. So, di ba yung yung mga kaibigan din neto, sila rin yung bida dito. Sa sila din yung characters, yung iba, oo. Ayun. So, ito yung sinunod ko na I think ito mas nagustuhan mo to kaysa sa akin. Okay. Ito yun. Ito yung sinasabi ko sa'yo kanina na parang iba tayo ng experience. Hindi ko na maalala. Ayun, si Mario Maurer. Ito yung pick nung niya yung pasikatan niya. Oo, sobra. Tapos nakita ko pala na meron siyang Madame Tussauds, yung wax figure. Tapos ito yung character na to. Ang pangit niya doon. Bakit ito pa yung pinili? Pero ayun, meron siyang wax figure na si Mac. Mac? Oo, Mac. Tapos, sa umpisa pa lang pala, positives is gusto ko yung atmosphere. Gusto ko yung yung may foggy Tapos night. yung sa diba? Yung sa parang nagbabangka. Oo. Yun. Yung kasi nila, yung tirahan nila is parang along the river. Parang ganun. Gusto ko yung part na yun. Gusto ko yung itsura. And then, ayun lang yun. May positive. Hindi ka ba natawa? Hindi. Kasi nga bata pa ako nung pinanood ko to. So, tuwan-tawa kami dyan. Ayun. Kasi sa akin, since same yung director and then same din yung tatlo pala. Hindi. Yung isa kasi si A parang wala dito So, yung tatlo, yung trio na nakakatawa dito sa In the Middle, nandito din. And then, same kasi yung gags.
Eh, lalo na siguro back-to-back kong napanood. Medyo parang Okay. same lang. Kasi yung isa, yung may glasses, same na parang nawala yung glasses. Parang gano'n. Hinahanap Hindi niya ko sa naman. floor. And then, yung isa din, same na nagre-reference siya ng movies. Same Good. characters sila. Same Kumbaga, parang characters ibang talaga. universe lang. Oo. Parang ano nga kasi ba, medyo luma na yung yung era neto. And then, biglang re-reference yung Rocky. Yung movie na Rocky. Re-reference. Ay, oo nga, no. Parang, siguro, inisip nila, wala namang May alam. Joke. I mean, wala namang, Papansin na gano'n. parang masyadong, it's not a big deal. Kasi comedy naman siya. Parang gano'n. Pero kasi parang medyo parang, guys, ganito din ginawa nyo kasi sa In the Middle eh. Tapos parang, re-reference din yung Miss Universe. May Miss Universe ba doon? Hindi ko alam kung sa translation lang yun, ginawa nilang Miss Universe, pero may translation din Lang tayo. talaga sila. Medyo bago na. May native lang sila. Kaya doon nakatira. Charing, hindi ko alam. Hindi, kasi yung war eh. May war kasi na nangyari, di ba, sa okay. umpisa. So, wait lang pala. Yung Pima kasi, it's about, yung magkakaibigan, bumalik sila from the war, pero si Mario Maurer, si Mac, may babalikan siyang, yung asawa niya at anak. Na sa tingin niya, parang, babalikan niya na meron silang anak, parang gano'n. Kasi umalis siya ng buntis pa lang, gano'n. Pero hindi niya alam na namatay siya in childbirth, yung asawa niya. And then, yung buong village is parang sinasabi na patay na yung asawa mo, gano'n. Pero hindi siya naniniwala. And then, yung mga kaibigan din niya na figure out na patay na yung asawa niya, pero ayaw pa rin niya maniwala. Pero nandun ganun. pa kasi, di ba, si Nak, like multo-multo. Oo, Nagpapakita. parang pa rin. Parang normal Pinagluluto lang. sila. Oo. Nagluluto. Pero yung luto is yung lang, yung mga disgusting things na. Oo, kasi horror, syempre. Oo. Yeah. And then, ano ba? Meron part dito na sumayaw sila, di ba? Tsaka kanta. Kabisado namin to dati, magpipinsan dati. Sayaw at kanta? Yung sa may bangka. Hey, oo. Kabisado namin yan dati. Parang taka. Kasi Yung lagi Thai? namin pinapanood to eh. Sa Oo. Thai, yung Filipino dub. Yung Thai. Tsaka yung Thai sayaw mismo? nila. Yung sayaw nila. Ay, yung lyrics hindi masyado, pero yung sayaw kasi. Oo. And, tapos may times na ilang oras din tayo, 2 hours yata to. Mahaba pala nito. Mahaba. Tapos parang may times na parang, guys, yung joke is parang, bilisan natin, guys. Parang, medyo napapatagal nila yung joke. Lalo na yung, may part kasi doon na, na-sting kasi, nung na-figure out nung naka-glasses, na may bangkay pala doon sa, sa likod ng bahay nila. And then, si Mac nga yun. Kasi same yung ring, yung ruby ring. And then, tumatakbo na siya. And then, may na siyang beehive. And then, na-sting yung buong mukha niya. Tapos yung gag doon is hindi maintindihan ng mga kaibigan niya. Kasi sinasabi niya na patay na si Mac, parang multo na si Mac, ganun. Girl, ilang beses niya pinaulit-ulit yun. Ang tagal ng gag na yun. Parang, ang tagal. Ayun. Yung mga times na ganun. Pero kawawa si si Mario Maurer. Oo. Yung na-reveal na, Oo. yung nalaman niya na patay na pala si Mac. Kasi, yun din, gusto ko yung part daw na, nalaman ko yung culture, ghost culture, I guess, sa Thai. Ay, yung, ano yun? yung pag sa, yung in between titingin sa the ilalim. legs, oo. Oo. Gusto ko yung part na yun, and then gusto ko rin yung part ng, ano ba? Yung black teeth pala. Oh. May ganong tradition din pala noon. Parang ang weird kung titignan natin Anong tradition? in our perspective. Parang beauty standard daw doon. Ay, oo. Oo, naalala ko to kasi sa Dune Part 2. Si Fade, di ba, nag-ano siya. May part doon na nag-ano siya ng black teeth. Kasi nga parang ang reputation niya sa lugar nila is playboy, ganyan-ganyan. So, parang baka may beauty si Fade daw sa sarili niya. So baka nakuha nila yun sa Thai. Kasi noon daw ganun eh. Parang pag black teeth is... Baka ganun daw. Ayun. Interesting lang din yun. Iba yung... Living rent-free. Oo, ay. Akala ko ba Sebastian Stan na? Uy, syempre nandun pa rin naman siya. Kahit konti mo. Kahit konti. Ayun. So, gusto ko yung part na yun. And then,
And then, nalaman ko pala na ano pala siya. Traditional ghost din pala si Nak. As in, may kwentong ganun pala talaga in Thai lore. Yung ano sabi dito? Lady Nak of Frakanok. Died in childbirth and we would hear singing if, kung may dadaan na tao doon. May ganun pala. Okay. Ngayon ko lang nalaman. So, interesting. Then, mayroon din isang part doon sa horror house. Doon sa, alam mo yun? Horror Basta, house? di ba pupunta sa horror house? Oh. Tapos, may multo doon na, hindi totoong multo, like costume lang. Yung may rice baskets na parang lumilipad. Basta parang ginawang costume lang din yun. Na parang, may ganun din, traditional ghost din pala yung mga yan. Well, parang interesting. May additional knowledge. May part 2 to, pero hindi ko siya napanood. Sila pa rin ba? Hindi ko alam. Ang alam ko, nandun pa rin si Mario Morer. Hindi ko lang alam yung nangyari sa story. Ang pinakagusto ko dito sa movie is yung credits. Yung part na parang, para na siyang naging rom-com. Okay. Yung na-accept na ni Mario na ghost. Lahat na kumanta ba sila? Hindi naman kumakanta. Parang lang, silly moments. Okay. Ganon. Ano ni rating ko dito na nakita mo? Ha? Ano nakita mong rating ko? 4. Okay. Anong year to? 2013. So yun pa yung last time na napanood ko siya. Yun ay last. Alam ko, di ko na siya naulit. Parang paulit-ulit ko siya napanood, pero hindi ko naman nainulit ng mga later years. Actually, nakita ko ulit syempre sinerch ko ulit si Mario Morer. Wala lang, naalala ko yung mga nangyari kay Kakay. Hindi ko masyado alam yun, pero hindi ko alam. Hindi ko sure. Wala lang. Inano pala yun, parang, hindi naman cease and desist. Parang, sinabihan nung management ni Mario Maurer na tama, parang, wag daw masyadong i-mention si Mario Maurer, sabi nila kay Kakay. Kasi may mga, pero naging sila, ba? Yun yung sinasabi, na parang sabi nila, hindi naman daw totoo. Kasi, yun yung sinasabi ni Kakay. Okay. So, sabi ng management is, it's not real. Okay. Kasi, hindi naman, baka parang nadadamay yung reputation, I guess, ni Mario Maurer, ganun. Pero yung di ba may parang sinabi, kung meron ba kung baka observation sa hindi ko alam, baka hindi ko lang na-explore yung mga thrillers masyado ng Thai. Pero, for me, mas magaling yung Thai sa mga ganitong horror, supernatural horror. Tapos, pagka-western, more on, psychological thrillers. And yung mga, slasher, ganun. Kasi yung mga horror na supernatural sa, ang daming nire-remake lang nila from Asian, Tapos, remake din Shutter. Oo, yung The Ring, The Grudge, ang dami lang kinukuha sa Asian, So, ayun lang, naisip ko lang, na pagkadating sa gantong horror, nakakatakot talaga sa Thai tsaka sa, Japanese. Bakit bigla na lang sumikat, no? Yung Thai horror movies. Bigla na lang. Tapos, hindi, siguro, trend lang. Kasi, netong recent years naman, K-drama. Tapos, pero ang random pa rin. Ay, baka dahil, hindi, wala pang Crazy Little Thing Called Love nito Nung time na sumikat Yung Thai mismo. Baka sa Shutter talaga. Sa Shutter nagsimula, no? Wow, si talaga yung direct hitmaker natin. Siya talaga yung bida ng episode na to. Wala akong makitang mga recent movies niya. Oo. Siya. Hindi ko, nag-assume na lang. Hindi na lang yung search. Baka pagod na siya mag-work. Ang napansin ko is, hindi kasi ako masyadong nanonood ng local shot. Ako din Kaya hindi ko mapapag-compare. Pero yung mga napanood ko, kunyari yung mga horror comedy din dito sa Pilipinas, is mahilig sila both sa physical comedy. Lalo na dito sa PMAC. Parang nakikita ko na ganito din mag-joke. Mag-joke yung mga Filipino. Baka kaya din masyado siyang ma-appeal sa atin. Oo nga, Kasi medyo magkalapit kahit pa paano yung culture. Yeah. Alam mo yung mga physical comedy na parang natatapilo ko yung binabatukan, yung mga ganong part. Same na same. Yung ang corny naman niya talaga if iisipin mo. Oo. So, ayun, na-conquer na ang fears ng Thai movies.
Hindi pa. Hindi pa rin naman. At least, napagdaanan lang. Pero hindi talaga na, fully processed. May problems pa rin. Part siya ng childhood trauma. Oo. Alam mo yung pag sinasabi ng mga na nag-therapy ako, pero ano tutunan mo sa therapy? Parang wala din. Parang ganun lang din. Exposure therapy na walang nangyari. Wala naman. So, ayun. Happy Halloween! Happy Halloween! Tapos di tayo nagpakilala. Ayun, kahit nung umpisa. Oo nga. Okay. Kasi ito ako po si No Face. Ako nga pala si Chihiro. Kung di nyo kami recognize. Okay, so, hi. Again, bye pala. Again, this is Julia. Kaya, this is Take Two Talks. Lapit. Lapit kasi na mukha mo.